Alam nyo, sa loob ng bawat tahanan nating mga Pilipino, may mga bagay dyan na parang laging nandoon pero hindi natin masyadong pinapansin, di ba? Mga bagay na akala mo simpleng palamuti lang pero may mas malalim palang kwento. Halika, himayin natin ang mga lihim sa likod ng mga simbolo na to. O, diba? Sigurado ako naitanong nyo na rin yan. Lalo na yung buntot pagi sa pintuan ni Lola. Kasi yung mga sagot dyan, hindi lang basta-basta. Sobrang lalim ng pinanggagalingan yan sa ating kultura at sa mga paniniwala natin tungkol sa espasyo na tinatawag nating tahanan. Kasi para sa atin, iba ang konsepto ng bahay. Hindi lang yan, alam mo yun, semento at yero. Itinuturing natin itong isang sagradong lugar, isang santuaryo na kailangang protektahan, hindi lang sa magnanakaw, kundi pati sa mga hindi nakikitang panganib. At syempre dapat din itong puno ng biyaya at positibong enerhiya. So, saan ba nagsisimula yung buong sistema ng proteksyon na to? Well, syempre dyan mismo sa ating mga pintuan, kung saan nag-aabang ang ating mga guardians. Okay, so tingnan natin tong dalawa. Yung asin, yan yung parang invisible force field ng kalinisan. Para siyang general purpose na panlaban sa kung anumang masamang espiritu. Pero, yung buntot pagi ay iba ang usapan dyan. Hindi yan passive defense, aktibo yan. Isa yang sandata, isang warning sign para sa mga specific na kalaban. At sino ba yung mga specific na kalaban na to? Ayun na nga. Sila yung mga bida sa mga kwentong paboritong ikwento sa atin nung bata pa tayo. Ang mga aswang at manananggal. Mga nilalang na sabi nila, nagpapalit anyo at naninila ng tao. Kaya naman pala, kailangan talaga ng matinding security system, lalo na pag madilim na, no? Okay, mula sa labas, pasok naman tayo sa loob ng bahay. At dito, alamin natin kung paano naman yung mga biyayang galing mismo sa lupa ang nagbibigay buhay at proteksyon sa atin. Sigurado napansin nyo na, 'di ba? Yung mga halaman gaya ng San Francisco sa mga bakuran, akala natin pang beautification lang. Pero hindi, sabi sa paniniwala, para silang mga espongha. Sila yung sumasalo ng lahat ng negative energy o malas na susubukang pumasok sa bahay. At ano ba yung pinakasikat na negative energy? Siyempre, ang usog. Yan yung bigla ka na lang magkakasakit, lalo na mga bata, pag may pumuri o bumati sa'yo. So dito ngayon, papasok yung pagiging hero ng mga halaman natin. Kapag daw yung halaman bigla na lang nalanta kahit inaalagaan mo ng mabuti, yun na yun, pinaniniwalaan na sinalo niya yung usog na dapat sana para sa isang miyembro ng pamilya. Grabe no? Parang nag-alay ng sarili para sa kaligtasan ng mga mahal mo. At hindi lang halaman ha, may isa pang sinaunang ritual na konektado sa lupa, yung paglalagay ng mga barya sa pundasyon ng bahay habang ginagawa pa lang. Hindi lang yan pampaswerte, actually para siyang pag-aalay, isang paraan para magpapaalam o humingi ng permiso sa mga espiritu ng lupa na doon kayo titira. At yung mga barya, yan yung simbolo ng dasal na sana tuloy-tuloy at hindi maputol yung daloy ng biyaya para sa pamilya. Okay, may isa pang gamit sa bahay na, nako, sobrang misteryoso at may sariling set of rules. At yan ay ang salamin. Para sa tin kasi, ang salamin hindi lang yan para tingnan ng itsura natin. Itinuturing siyang isang portal, isang bintana na nakabukas sa ibang dimensyon o sa kabilang mundo. Medyo nakakatakot, no? Kaya naman yung paglalagay niyan sa bahay, kailangan maingat at may sunusunod na mga tuntunin. So napaka-importante kung saan mo siya ilalagay. Halimbawa, bakit bawal itapat sa kama? Ang paniniwala kasi pag natutulog tayo, yung kaluluwa natin ay naglalakbay. So kung may salamin dyan, baka maligaw ito sa kabilang mundo. At bakit bawal sa tapat ng pinto? Kasi parang yung swerteng papasok, itutulak niya lang palabas. So ano ang pinakamabuting gamit nito? Bilang isang panangga o shield. Pag may masamang hangaring galing sa labas, ibabalik niya lang doon sa pinanggalingan. So kung iisipin nating mabuti, lahat to, yung asin, yung buntot pagi, mga halaman, pati yung salamin, hindi lang sila mga hiwa-hiwalay na paniniwala. Parte sila ng isang buong sistema. Isang sistema na ginagawang isang kuta, isang fortress ang ating tahanan. Ang ganda ng pagkakasabi, no? Kasi sa huli, lahat ng ritual at simbolong ito, iisa lang naman talaga ang pinapatibay niyan. Ang ating pananampalataya at yun yung nagiging pader natin. Yun ang nagiging kuta natin laban sa lahat ng hamon at takot. Nakikita man o hindi. Oo, siguro isipin ng iba, pamahihin lang yan.
Pero kung titingnan man ng mas malalim, hindi ito tungkol doon. Bawat butil ng asin na inilalagay, bawat halamang inaalagaan, isa lang ang ibig sabihin yan: pagmamahal. Ito yung tangible na paraan natin para ipakita na gusto nating protektahan at alagaan ng ating pamilya. Kaya ngayon, ibinabalik ko sa inyo ang tanong. Sa inyong tahanan, ano ang nagsisilbing anting-anting? Anong simbolo ang nagpapaalala sa inyo ng proteksyon at pagmamahal? Ibahagi ninyo sa amin. Maraming salamat sa pagsama sa ating paghimay ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.